Hello, Mambabarang and friends. Welcome to 11th Witch. This is Miss 11 back again with another Tagalog horror story. If you are new to this channel, please like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell for new scary uploads. Episode 7 Star Mall Alabang Ghost Stories. Magandang araw po, Miss 11. Sana po ay mabasa niyo tong email ko sa inyo. Ako po si Lorna, taga Muntinlupa simula pagkabata. Ngayon ay 50 years old na manager at nagtatrabaho sa isang malaking mall dito sa Alabang. Gusto ko po sana mag-share ng kwentong multo sa dati kong pinagtatrabahuhan na mall dito sa South. Sana po ay magustuhan nyo ang kwento ko, Miss 11. Ang Star Mall Alabang po, sa pagkakaalam ng karamihan, ay dati pong metropolis. Pero sa pagkakaalala ko na bago pa man ito maging metropolis, ito muna ang Lianas, yung parang pure gold natin ngayon. Marami po akong maibabahagi na istorya tungkol sa Star Mall. Dahil maraming taon po akong nagtrabaho dito bilang isang HR manager. Basement, parking lot. Ang Star Mall po ay originally may cinema yan sa basement. Naging parking lamang ito pagkatapos ng sunog noong 2010. Nung inayos uli ang mall ay syempre, kinailangan po naming mag-hire ng mga bagong empleyado. Madami na kasi ang mga di na makakabalik dahil nakapag-start na sila sa bagong work. Isa sa mga kinailangan ng bagong team ay ang bagong basement parking or yung dating cinema. At isa sa mga SG na na-hire ko ay si Jeff. Di niya po totoong pangalan. Na-assign siya na panggabi sa basement parking lot. Naging okay naman ang pamamasukan ni Jeff, pero isang araw, di na ito pumasok. Pumunta naman ito sa akin kinaumagahan ng kanyang duty at nagpaalam ng maayos. Ang sabi niya, di na daw siya makakapag-duty dahil sa isang karanasan na 1 linggo na pala niyang tinitiis. Tuwing 12:15 a.m. ay nakakarinig siya sa basement ng isang babaeng umiiyak. Tapos, masusundan naman ito ng isang malakas na tawa. Yun lang daw nung unang nararanasan niya. Hanggang isang gabi ay nakita niya daw ito na naglalakad sa paligid ng mga sasakyan. Nakaputi na damit, mahaba ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Habang naririnig niya ang pag-iyak nito, tapos biglang tatawa. Ang sabi sa akin ni Jeff, kagabi, habang naka-duty siya, ang pinaka nakakatakot na ginawa sa kanya ng babaeng nakaputi sa basement. Sa parehong oras, 12:15 a.m., ay bigla itong bumulong sa kanyang tabi ng "Tulong!" At sa paglingon niya, nakita niya ang mukha ng babae sa kanyang harapan. Mapula ang mata na parang namuo ang dugo nito. Balot ng dugo ang kanyang ulo at tumutulo sa harapan ng kanyang puting damit. Di ko na po nakita si Jeff pagkatapos ng araw na yon, Miss 11. Di na po siya ulit pumasok. Birthday party sa Jollibee. Katulad ng ibang mga mall dito sa Pilipinas,
kadalasan po ay may kahit isang Jollibee branch kayong makikita. Ito na nga yata ang pambansang comfort food ng mga Pilipino. Dito po sa Star Mall, meron din po kaming Jollibee branch sa second floor. Dati po ay meron itong event space. Pero kalaunan po ay tinanggal ito dahil sa paulit-ulit na pangyayari tuwing may birthday celebration sa Jollibee. Naging kaibigan ko ang manager sa branch na ito. Kaya niya na ikukwento sa akin ang mga pangyayari sa event space nila at dahil na rin siguro dahil sa nagtatrabaho ako as HR sa mall. Tuwing may batang magse-celebrate na kanilang birthday sa Jollibee Star Mall, nagbibigay ang mga magulang ng celebrant kung ilan ang estimated nila na magiging guest na adults at ilan naman ang kids. Siyempre, ibe-base ng event coordinator ng Jollibee kung ilan ang ipe-prepare nila na food para sa total guests. Kadalasan po ay iba ang pagkain ng mga adults sa mga kids. Pagdating ng oras at araw ng party, ay okay naman silang nakakapag-umpisa. Natutuwa nga ang crew kasi dahil kadalasan ay maraming mga bata ang nakakapunta sa kanilang mga kiddie parties. Mapapansin mo daw, ang pagdating ng mga bata kadalasan ay tuwing magpapagames na ang crew. Napakarami daw ng mga batang sumasali sa palaro. Pag natapos na ang games ay ang serving of food naman. Dito na daw mag-uumpisa ang di nila maipaliwanag na nangyayari. Bibilangin nila kung ilan ang mga batang suserva ng pagkain. At lagi daw na sobra ito sa sinabi ng mga parents kung ilan ang guest na kids. At pag inabisuhan mo ang mga magulang na need nilang magdagdag ng kiddie meals, ay makikita mo sa mga mukha nito ang pagkagulat. Madalas ay magtatanong sila ng, bakit po lalagpas? Wala naman pong dumating na ibang mga bata aside sa binigay namin na count sa inyo. Dito lilingunin ng event coordinator ang mga batang kanina lang ay binibilang niya. At mabibigla na lamang ito dahil wala na ito sa mga silyang kanina lang ay inuupuan nila. Kapag hinanap niya kung saan nagpunta ang mga bata, ay makikita niya ang mga ito na nagkukumpulan sa harap ng isang pintuan ng isang stockroom na lagayan ng mga cleaning items ng branch. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya at napakalungkot ng mga mukha nito. Isa-isa itong papasok sa stockroom. Magtataka na lamang ang mga crew kung paanong magkakasya ang mga higit kumulang na 30 bata sa loob ng napakaliit na kwarto. Pag sinundan nila ang mga bata at binuksan ng stockroom ay wala kang makikita sa loob, kundi mga map, walis at kung ano-ano pang panglinis sa store. Pero maniwala ka, Miss Eleven. Sa susunod na party, lalabas na naman silang lahat. Sales lady. Bilang taga-HR po, ay syempre ako din ang nagha-hire ng mga sales lady para sa aming department store. Although pwedeng mag-direct hire ang mga brands sa ibang agency. Isa sa aming naging sales lady ay si Aida. If tama ang pagkakaalala ko, 24 years old siya nung nag-umpisa siya sa Star Mall. Masipag at masigasig naman si Aida nung nagtatrabaho siya dito. Sa katagalan ay nagkaroon siya ng nobyo na stock supervisor para sa isang department.
Okay naman po sa pagkakaalam ko ang naging samahan ng dalawa. Pero isang araw, bigla na lang hindi sila pumasok ni Aida. Nagpadala ako ng mga text sa kanya pero wala itong naging reply hanggang matapos ang kanyang shift. Kinabukasan, pareho pa ring di pumasok si Aida and si Choi. Dito, medyo nag-alala na din ako dahil di niya ugali ang di nagsasabi at nag-a-absent ng basta-basta. Bago nag-uwian ng mga night shift na empleyado ay naisip ko na magpa-meeting. Kinausap ko lahat ng mga nakakakilala kay Aida at Choi kung meron ba silang balita sa dalawa. Walang nakapagbigay sa akin ng kung anumang impormasyon na kung anong nangyari sa magnobyo. Pinauwi ko na sila lahat at ako naman ay pumunta na sa parking lot para umuwi. Nung bumaba ako, Miss 11, ay nakita ko si Aida sa paanan ng escalator. Nakatayo siya ng nakatagilid. Medyo madilim nung oras na yon dahil sarado na ang mall. Dahan-dahan akong bumababa sa escalator habang nakatungo. Dahil hindi ito umaandar kasi nga sarado na ang mall tapos medyo madilim pa. Nung saktong dumating ako sa baba, nagulat ako kasi pag-angat ng ulo ko ay wala na doon si Aida. Nung hinanap ko siya sa paligid, nakita ko siyang naglalakad papunta sa exit door ng parking lot. Sa pintuan ng parking lot ay nakatayo naman ang isang gwardya. Sinubukan kong habulin si Aida pero parang ang hirap. Kasi kahit anong bilis ko or halos tumakbo na, di ko pa rin siya maabutan. Nung nakalagpas si Aida ng konti sa guard, tumigil ito saglit at lumingon ng kaunti sa akin para lamang makita ko ang kalahati ng kanyang mukha. Pagtapos nito ay dumiretso pa siya ng lakad sa madilim na parking lot. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ng gwardya ay di ko na matanaw si Aida. Dito, tinanong ko yung guard, "Kuya, nakita mo kung saan pumunta si Aida?" Habang iniikot ang aking paningin sa madilim na parking lot. Nang di sumagot ang guard ay tsaka ako tumingin sa kanya. Nanginginig ang guard, Miss 11. Pawis na pawis kahit na napakalamig ng hangin na nanggagaling sa bukas na pintuan. "Kuya, bakit? Okay ka lang? Anong nangyari sa'yo?" Di ko alam ang gagawin ko nang sagutin ako ni Kuyang Guard. Sinabi niya sa akin na nung lumapit sa kanya si Aida, ay nakita niya na basag ang kanang bahagi ng mukha nito. Nakaluwa ang mata at nakalawit ang dila. Miss 11, natagpuan ng mga pulis si Aida na wala ng buhay sa kanyang tinutuluyan na kwarto sa Kupang Muntinlupa. Ayon sa investigasyon ay pinatay siya ni Choi. Nalaman daw ni Choi na nagdadalang tao na pala si Aida at di niya ito nagustuhan. Ito palang si Choi ay may asawa sa Quezon Province. Siguro ay nalaman ito ni Aida. Matagal na panahon na wala kaming naging balita kung nasaan si Choi. Ang huli lang namin alam ay hinahanap pa din siya ng mga pulis. Hanggang nitong makailan lang ay nakita namin siya sa loob ng stockroom na may tama ng bala sa ulo. Thank you for coming. Please come again. Like
and subscribe. Are you afraid of the dark, my dear?